Naku, lagot na matindi to. Marcos hawak sa leeg ng Pinklawan Garcia nagsalita tungkol sa survey. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po ang ating magiging topic for today. Survey, hawak na ni Marcos. Ayan ha. Bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, supportahan natin yung mga katunay. Pagpatuloy natin. Sa liig. Wow, talaga matindi. Hawak sa liig. Oh. Pero Dilawan, hawak sa liig si BBM. Yun ako, matindi talaga tong presidente nyo, ha? Oh. Kung tayo ay kumakain ng suka, kung tayo ay team suka, sila kumakain ng suka nila, ha? Di ba? Oh, dati magkalaban yan, pero ngayon, talaga naman si Marcos, walang kadala-dala. Mantakin mo, ha? Sinabi ni Coach Oli na si BBM, hawak naman daw ng Pinklawan. Ibig sabihin, mga pinkies, tsaka mga dilawan. So, alam naman natin, no? Ngayon, ito, usapan sa dilawan na lang. Kasi, yung Pinklawan kasi, dilawan din yan, Diba? Wala ding pinagkaiba. So, dilawan, nakikita na nga natin is nakakadikit niya na. Tropa-tropa na sila. Diba? Samantalang dati, halos parang may mga ketong ang mga Marcos na ayaw dikitan ng mga dilawan. Halos sukang-suka sila sa mga Marcos. Diba? Halos isumpa na nila Diba? Talagang ayaw nila, gusto nilang palayasin sa bansa, gusto nilang mawala ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Ganyan sila. Pero, 'di ba? Nagulat na lang tayo nang binigyan sila ng ganyang klaseng pribilehiyo ni Marcos. 'Di ba? Samantalang, 'di ba, ang mga Duterte yung nasa tabi niya. Yung mga Duterte ang sumuporta sa kanya, yung mga Duterte ang umalalay sa kanya sa lahat ng mga ginagawa niya hanggang sa magkaroon ng eleksyon, 'di ba? Lahat 'yun puro Duterte. Wala tayong nakitang dilawan dun. Walang dilawang sumuporta sa mga Marcos. 'Di ba? Kayo mga katunay, may nakita ba kayong dilawan na sumuporta sa mga Marcos kung hindi pa nagiging presidente si BBM? 'Di ba? Oh. Pero tayo, nagulat tayo ngayon. 'Di ba? Na ganyan na ang nangyayari. Yung mga taong halos isumpa sila, friends na. At yung mga taong sumusuporta sa kanya at laging nasa likuran niya, nilaglag at naiwan niya. 'Di ba? Halos sino ba ang nagpalibing kay Apo Lakay? 'Di ba? Si FPRRD lang. Wala nang iba. 'Di ba? Sino ba ang naglakas loob na presidente na gumawa nun? Si PRRD lang. Wala nang iba. 'Di ba? Doon pa lang is napakalaking bagay na ang nagawa ng mga Duterte sa Marcos. Ngayon yung sinasabing ni VP Sara na, baka itapong ko na lang yung ganto ganyan sa dagat o ano ba yan? Yung dala lang na talaga ng galit yun. Dala lang sa inis yun. Siyempre pagkatapos ng gawin mo lahat, ginawa mo naman lahat. Nakisama ka ng maayos. 'Di ba? Maayos naman ang pakikisama mo. Pero tinatarantado ka. 'Di ba? Hindi pwede yung ganun. 'Di ba nakakasama ng loob 'yun? 'Di ba halos parang nilaglag ang mga Duterte sa ere, iniwan sa ere, 'di ba? Tapos yung mga taong nasusuklam sa kanila dati diyan sa mga Marcos, yun ang kinakasama nila ngayon. 'Di ba? Yun ang dinidikitan nila ngayon. Ay. Tinatalsik na yung kanyang tatay, ayaw pang ipakulong, ayaw pang ipalibing yung tatay niya sa libingan ng bayani. Ngayon, utu-utu pa sa dilawan nito si Marcos. Ito po, pag-usapan natin kasi painit po ang eleksyon. Kasi ilang beses nakiusap ang mga Marcos na ilibing dito sa Pilipinas si Apo Lakay. Walang kahit sinong presidente ang naglakas ng loob. Si PRRD lang. 'Di ba? At nakikita natin kung paano gumagapang to si Marcos. Tatandaan natin, even si BP Sara ay sinabi niya, hindi lumalaban ng patas itong si Speaker Romualdez, ito si Tamba. Itong mga buhaya, nakikita naman natin yan at that is public knowledge.
Kaya ito, posibleng itong si Marcos din ay katulad ng kanyang pinsan. Nakita nyo rin naman ang kanyang Para tatay. si Stambi parang octopus eh. 'Di ba siya yung pinakaulo, tapos marami lang siyang galamay. Yun lang yung mga gumagalaw-galaw, tapos yung ulo hindi gumagalaw. Hindi rin nakipaglaban ng patas. Di ba? Kinontrol ang media nung panahon niya. Nag-declare ng martial law. Ganyan po ang gawain nitong mga Marcos. Ngayon naman, ang hinahawakan, survey. O, pakinggan po natin ito. Sa Resolution number 11117 ng Commission on Elections o COMELEC, nakadetalye ang panuntunan hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys kaugnay ng 2025 elections at mga kasunod pang halalan sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layo nito na ma-regulate ang election survey. Ang purpose naman po natin, ma-regulate sila. Pero naman po hindi yung kahit sino na lang nagpapasurvey. Sino mang individual, kandidato, Teka muna, okay? Kahit Ito sino lang medyo ako nagpapasurvey. dito eh. Medyo duda ako dito sa palabas nitong Ako din COMELEC. Meron tayong nakikita ditong medyo delikado. Okay? I-regulate po ang survey. At nakikita naman natin ngayon, puro kalokohan ang nangyayari ngayon sa survey. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi man lahat, pero marami dyan. Bakit? Bayad po. Bayad. Kung sino yung nagpapasurvey, syempre, alangan namang ibaba nila yan sa survey. Itataas nila yan. At saka syempre ito maputol ko lang si Coach Oli. Yung sinasabi ni Garcia na kahit sino nagpapasurvey. Di ba? Wala na bang karapatan yung kahit sino na magpa-survey sa sarili nila? Di ba? Ayaw nyo bang malaman ng mga tao na meron pang mataas sa survey bukod dun sa mga yan? Di ba? Ayaw nyo ba ng ganun? Ayaw nyong makita ng mga tao? Ang gusto nyong makita, sila lang lagi ang mataas, yung mga yan. Di ba? Para yan ang tumatak sa mga tao. Sus Mariosep. Di hindi na lang kami makikinig at manonood ng mga survey. Di ba? Kung ganyan ang gusto nyong mangyari. Kasi, yung sinasabi nyong kahit sino nagpapasurvey, ayaw nyo kasi ng ganun. Yung kahit sinong nagpapasurvey kasi lalabas yung totoo. Di ba? Kailangan kasi pag nagpapasurvey kayo, ang kausapin nyo, lahat ng mga tao, hindi yung mga pili. Di ba? Kung mga pili lang yung kakausapin nyo, natural mananalo yung mga manok. Yan. Di ba? O pwedeng gumawa na lang kayo ng survey yan sa sarili nyo. 'Di ba? Kasi kapag kumukuha ng survey sa iba, 'di ba? Na lumalabas o baka lumabas yung mga Duterte. Number 1, may mga nakakapasok sa top 12, 'di ba? Ang gusto nyo kasi parang walang makita na ganun, puro yan lang yung mga yan ang lalabas. 'Di ba? Hindi, ngayon pa lang nakikita natin parang hindi nagiging fair ang laban, parang nakokontrol. Aba, hindi naman tama yan. 'Di ba? At ang gagawin nila para hindi magkaroon ng confusion o sa madaling salita, parang yung ginawa nila dati sa media. Naalala nyo yung panahon ni Marcos, kinontrol ang media. Ang masama noon, walang vloggers before. Kaya ang akala natin, mabubuting tao itong mga ito. 'Di ba? Hindi agad nagtagumpay itong EDSA 1. Bakit? Hawak ang media eh. Ngayon, kayo na magsabi ilagay nyo dyan sa comment section. Tunay ba ang sinasabi ko o ako yung nagsisinungaling? Kahit ngayon, hawak nila ang mainstream media. Ilan lang katulad ng SMNI ang naninindigan na hindi bayaran at may tapang. Tingnan nyo po Yun yan. nga, pag hindi nila hawak, yun ang tinatabla. 'Di ba? Pero ang problema nila ngayon, may mga vloggers at nga, kinokontrol din nila yung mga vloggers. Sinusubukan nilang kontrolin na ang kanilang attack dog ito si Barbers. Lahat na lang, i-connect sa Pogo, i-connect sa drugs, i-connect pati tax, di ba? Para mahawakan nila ang vloggers. Ngayon, ganyan ang style nila. Ngayon, ang kukontrolin naman nila itong survey. I-regulate. Kasi po, ang problema dyan, yung may mga pera, yan lang ang makakapagpa-survey. Sila lang yung makakapaglagay. Ngayon, pag ni-regulate mo ang survey sa social media, ang tatamaan yan, tayo. Ay, that's bad Kinokontrol nyo na talaga yan Mali yung ganyan. 'Di ba? Hindi na kasi bulag yung mga tao ngayon, hindi na mga bingi. Hindi na kami tanga-tanga at hindi na kami bobo. 'Di ba? Alam na namin yung mga nangyayari at yung mga galawang pinapakita nyo is nararamdaman na namin. 'Di ba? Hindi nyo na kami mauuto dahil patay na si Uto. Social media, ang DDS. Para sa akin, mas maganda pa rin ang survey na galing sa social media. Bakit kanyo? Yes. Nakikita nyo kung sino yung bumoboto. Diba? Halimbawa, etong nakaraan, si Marcos, puro sad face. Puro galit.
Doon kita nyo palang ang totoong puso ng taong bayan. You Oo. cannot deny it. Ngayon, paano, Coach Oli, kung ang bumoboto doon sa social media ay mga trolls, mache-check mo. Di ba? O, gaya nung isang mama dyan, nagpa-survey. O, ang puro may heart lang, galing India. Ano ibig sabihin nun? Troll. O kaya, bagong gawa yung page. O kaya, walang picture. Ibig sabihin, lantaran, madaling transparent malaman. tayo dito. Unlike itong survey nila, hindi ba nila katulad yan? Marami daw pabor sa impeachment. Ibig sabihin, wala kayo natanong na taga-INC? Yung INC pa lang, lantarang ayaw sa impeachment? Diyos ko Wala naman. Yung sinasabing maraming pabor sa impeachment. O sige, wag na natin kumpara na lang natin yung INC na pumunta noon sa rally doon sa mga pro-impeachers na nagpunta noon, yung nakita natin, yung pinagtawanan natin, di ba? Kitang-kita naman yung pinagkaiba. Yung mga anti-impeachers napakadami. Di ba? Yung mga anti-impeach pala, napakadami nila. Halos milyon. Tapos yung nakita mo mga pro-impeach, bilang na bilang mo lang sa daliri mo. Halos nakikita mo nga yung mga sasakyang dumadaan. Hindi nga nila napuno yung kalsada. Hindi nga sila nakaabala eh. Di ba? Oh. Doon pa lang makukumpara mo na. Ngayon, kung maraming pro-impeacher, yung sinasabi nilang gustong ma-impeach si BP Sara, bakit hindi kayo nagpunta doon sa rally na yun? Diba? Para hindi naman napahiya yung mga nagpunta doon sa rally. Diba? Nakakahiya nga yung rally na yun, yung mga pro-impeachers. Yung iba doon hindi nila alam kung bakit sila nandoon. Yung iba nahatak lang doon. O diba? Ngayon, yung sinasabi ko nga, para hindi napahiya yung rally na yun at natumbasan nyo yung rally na ginawa ng iglesia, is dapat pumunta kayo doon. Para nalaman natin na mas marami yung nagpo-pro-impeachment. Diba? kayo natanong na taga KOJC, yung palang mga taga KOJC lantarang ayaw sa impeachment. Oh. Nakikita nyo ngayon, saan sila nagtatanong? Lahat ba na itatanong? Bias ba o hindi? Unlike sa social media, kita nyo transparent kung sino bumoto, legit ba ito? Diba? Tapos i-regulate. Aba, mahirap yan. Ganyan po ang gawain ng mga Marcos. Ang gawain ng mga Marcos, kontrolin. Why? Hindi nila kayang lumaban ng patas. Kasi kung pagdating sa labanan ng credibility, ng linis, ng hindi magnanakaw, wala silang laban. Para sa akin kasi, kung yung mga Duterte yung lalabanan mo ng patas, no? Kung ipapantay mo lang, wala kang dadaaning mahika, parang napakalabo kasi na manalo ka sa mga Duterte. O yung mga manok na pinepeso mo is manalo sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi alam naman natin, no, ang mga Duterte malakas sa taong bayan. Kayo, malakas kayo, diyan lang sa mga parti-partido nyo. Kayo mismo. 'Di ba? Kayo yung mga nagsusuportahan. Sino ba naman ang boboto sa inyo kundi yung mga tao? Ngayon, kung sakaling makokontrol yung dapat makontrol, syempre, mawawalang bisa yung power ng taong bayan doon. 'Di ba? Pero, syempre, hindi naman papayag yung mga taong bayan na gano'n na lang basta-basta yung mangyari. Syempre, mahahalata nila yan eh. Ngayon pa nga lang sa nangyayari ngayon, nahahalata na nila kaya napag-uusapan. 'Di ba? Talagang kung lalaban lang talaga ng sabayan is mahirap. Mahihirapan talaga. Anong laban nila? Pera-pera. Tingnan nyo si Romualdez. Anong panlaban? Ayuda. Ngayon, pinasuspende. Wala siyang kalaban ngayon sa lugar nila. Di malamang congressman na naman yan. Ganoon po sila. Kaya itong style nito, ay huwag tayong papayag ng ganito. Basta tuluyan natin. Kung may mag-survey sa Facebook, i-survey natin. Bahala sila. Kasi may karapatan naman tayo eh. Tama. Hindi tayo pwedeng laging kinokontrol. Ngayon, kung kukontrolin nyo kami, ilalaban namin. Kung manalo kayo, bahala kayo. Basta kami, we will see you in court. Ganun lang kasimple. Pag nagalit kayo, di magdemanda kayo. Diba? Hindi pwede yung may ginusto, diba? Eto, tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag na lang ba tayo na kung anong gusto nila, kahit labag sa batas, payag lang tayo ng payag, tungo lang tayo ng tungo? May pambihira na nga-api, na Hindi nga-abuso na pwede ito. yun. Abuse of power ang ginagawa nitong gobyerno ni Marcos at ni Tamba. Kumbaga So, tayo may karapatan tayong mamili kung sino yung gusto nating iboto. 'Di ba? Hindi nila tayo pwedeng diktahan. 'Di ba? Sino mang individual, kandidato, organisasyon na gagawa ng survey ay dapat magparehistro muna sa COMELEC. Ang walang rehistro ay hindi papayagan na magsagawa ng survey. Papatawag po kami ng meeting sa ating mga survey firms. Alam Talagang ginagawa na nila lahat ng paraan, no, para makontrol yung mga dapat makontrol.
Kita mo, no? Ngayon lang nagkakaroon ng mga ganyan. Sa tagal ng panahon na maraming eleksyon na nagdaan, ngayon lang sila gumagawa ng mga ganyan. Ngayon lang nila naiisip yung mga ganyang bagay, napapansin nyo mga katunay. 'Di ba? Kaya syempre, anong iisipin natin? Oh, bakit ngayon nyo lang ginagawa to? Siguro, may gusto kayong mangyari. Siguro, meron kayong ayaw manalo. 'Di ba? Kasi hindi nyo naman ginagawa yan dati. Ngayon, kung ba pinapatupad nyo ngayon, bakit hindi nyo ginawa dati? Dapat ginawa nyo na dati yan. 'Di ba? Bakit ngayon lang? Natin ano ang kanilang mga salugin tungkol sa bagay na ito. Kailangan din ilabas o isa publiko ng survey company ang pangalan ng kandidato, partido o organisasyon na nagkomisyon o nagpondo sa survey. Ito, katulad yan, ha? Sino nagpa-survey, kailangan daw ilabas sino nagpa-survey, sino ang nagbayad, sino nagkomisyon, etc. etc. Ang dali niyan eh. Di ba? Sasabihin, kami nagpa-survey, kaming mga mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey si Abalos. O kaming mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey Pacquiao. si Marcos. O di, mataas sila sa survey. Ang dali kumuha ng pangalan. Kausap lang nila yung mga kapitbahay nila, no? Paano ko chechikin nila? Saan sila kumuha ng pera? Ambag-ambag. Ang dali gumawa niyan. Yung mga politiko, akala nyo ba? Pag tinignan mo salin yan, akala mo walang pera? O magkano lang ang, ilang milyon lang ang pera? Hindi. Bakit? Saan nakapangalan yan? Doon sa kabit nila, sa kapitbahay nila. Ay, meron mga ganyan. Meron mga ganyang problema. Oo. Merong pinapangalan sa iba para hindi sumabit. Kasi oras na magkatuklasan yan, di ba? Kuwari, imbestigahan ka, eh, kailangan wala sa'yong makitang ganun kalaki. Di ba? Kailangan hindi mo ano yun. Di ba? Kung gusto mong itago, gagamit ka ng iba. Ganyan. Kamag-anak nila, lahat yan, nakakalahat. Wala ka makikita. Baka nga mamaya, yung iba tinatago lang sa bahay, no? Meron silang bahay na punong-puno ng mga pera, no? Mga ganun, iba? Hindi nila dinideclare, di ba? Hindi nila dinideclare ng 100% lahat. Diyan, nasa bangko, hindi. Oo. O sabi nga, Ayan. kwentuhan, narinig ko lang kailan lang. Yung iba nga daw mga politiko sa Mindanao, hindi uso-uso yung bangko. Talaga daw ang vault nila kasing laki ng kwarto. Oh, yun. Yun yung sinasabi Vault yun, ko. Oh. Diba? Ganun po kasi yung Hindi iba, hindi dinideclare talaga ng itatago 100%. sa bangko, masisilip eh. Meron silang meron silang sports car. Magkano sports car? Yung legit na sports car hindi bababa ng 15 million. Luma pa yun. Yung Mantakin mo, no? Magtataka ka, no? Nagkakaroon sila ng mga ganong klaseng kamamahal na bagay. Eh, gaano lang naman din yung sinusweldo nila. Di ba? Gaano lang yun. Alam natin na mataas-taas. Pero yung para maka-afford ka ng ganon kamamahal na bagay is napakalabo. Di ba? Bilang politiko. No? Bilang politiko. Hindi ka makaka-afford basta-basta ng ganon. Kung doon ka lang babase sa sweldo mo. Di ba? Siyempre, may mga pitik bulag yan. Di ba? na sports car. Ano yun? Mga 10-year-old na sports car yun. Pag tinignan mo, hindi mo makikita. Kaya nga dami-daming tumatakbo sa politiko eh. Di ba sa politika? Kaya madalang ka lang makaka-encounter ng mga taong tapat sa tungkulin nila. Di ba? Yung mga taong hindi sinasagad yung pera. Di ba? Sports car, hindi. Hiniram ko lang to. Pag tinignan mo, hindi sa kanila nakapangalan. Ganyan yung, ganito rin ang, kung yung sports car nga, kung yung mansion nila sa Forbes, kung yung bahay nila sa Amerika, nakatago sa ibang pangalan, eto pa kayang survey na ito. Huwag nga tayong maglokohan, niloloko nyo kami pare-parehas. Kayo talagang Marcos, Pondo sa survey. Gayun din ang pangalan ng mga individual, polling firm at survey organization na gumawa ng survey. Ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan ang respondents. Maganda ito sinasabi ng COMELEC, basta totoo. Ang problema, hindi mangyayari yan. Di ba? I mean, nakailang survey na tayo. Yung information na sinasabi nila lumabas Itong ba? COMELEC, nakikita ko, hindi magiging transparent to eh. No? Kaya delikado pa rin yung mangyayari ngayong eleksyon na to eh. Diba? Kaya tayo mga taong bayan, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Maging malakas yung pakiramdam natin ngayong darating na eleksyon. Diba? Sige, tanungin ko kayo, sinungaling ba ako? Nakita nyo ba kung sino nagpa-survey? Yung mga specific details na yan, alam ba natin? Parang may pinapanigan kasi. Yan. Itong COMELEC, ayos naman sila. Kaya lang ang problema dito, marami silang ginugusto na malayo sa katotohanan. At pag tiningnan mo, kanino papabor? Papabor sa gobyerno. Delikado na naman tayo dito. Sabi nga, yung dayaan, delikado na eh.
kinokontrol. Lahat kokontrolin nyo, survey kokontrolin nyo. Oh, ay pambihira. Buti sana kung nakontrol nyo, isipin nyo, tumataas ang Marcos sa gitna ng usaping Ang dami nang ang galit sa pagbago kanila, ng tapos mga pangalan tumataas nila sila. dahil sa corruption na lalong-lalo na itong blank items, tumataas pa sa survey. Ano tayo nag... Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.